sa pinakatagitna ng tondo, sa isang iskinitang balot ng amoy ng sariwang isda, pilitong saging at nagmamadaling buhay. Doon nagsimula ang bawat umaga para kay Mariela Ela Santos. 23 taong gulang, may mga kamay na sanay sa masilang paghawak ng pinakamaliit na perlas at pinakamakinang na ginto. Si Ela ay isang apprentice na alahiro na ang pangarap ay kasing liwanag ng mga briyante, ngunit kasing layo rin ng mga bituin. Ang kanyang maliit na bahay, na gawa sa pinagtagpi, tagpingyero at kahoy, ay bahagi lamang ng mas malaking tapestre ng buhay. Tondo magulo, maingay, ngunit puno ng hindi matitinag na pag-asa at pagkakaisa. Ang bawat kislap ng metal sa ilalim ng ilaw ng kanyang maliit na workbench ay isang paalala ng kanyang pinaghirapan. Mula pa pagkabata, minana niya ang talino sa unawa sa sining ng aalahas mula sa kanyang lolo, isang dating gumagawa ng simpleng pilak na alahas. Sa isang komunidad kung saan ang panghahap ay madalas na natatabunan ng araw na pangangailangan, ang pagnanais ni Ela na magkaroon ng sariling maliit na tindahan ay isang matapang na pahayag. Hindi lang ito tungkol sa kita, ito ay tungkol sa paglikha, sa pagbibigay buhay sa mga metal at bato, sa paggawa ng isang bagay na maganda at makahulugan sa mundong madalas ay malupit. Nagtatrabaho siya sa isang lumang tindahan ng paggawaan ng alahas sa isang sulok ng Maynila, malayo sa mga formal na eskwelahan, ngunit puno ng mga aral na hindi matututunan sa aklat. Dito, nakasalamuhan niya ang iba't ibang uri ng tao, ang matandang ginang na nagpapagawa ng singsing na pamana, ang binata na iisip ng perpektong engagement ring, ang babaeng may silang pulseras na nagsasalaysay ng isang nasirang pangako. Ang bawat piraso ng alahas ay may kwento, at natutunan ni Ela na hindi lamang metal ang kanyang hinuhubog, kundi pati na rin ng mga emosyon at alaala ng mga tao. Ang kanyang kakayahan sa pagmamasid ay kasing talas ng kanyang mga kagamitan. Nakikita niya ang hindi sinasabi, nararamdaman niya ang emosyon sa likod ng bawat ngiti o pagtatago. Ang kanyang pagiging kalmado at mapagkumbaba ay madalas na nagbibigay daan sa mga tao na maging bukas sa kanya. At sa bawat paggawa niya, laging may bakas ng kanyang malasakit at unawa. Isang mainit na hapon, habang sinasamantala ang isang rare na pagkakataon, dala ni Ela ang isang ipinagawang pulseras na gawa sa puting ginto at maliliit na sapphire, isang eleganteng disenyo na ginawa niya sa ilalim ng superbisyon ng kanyang master. Ang kanyang kliyente, si Ginang Alcantara, ay isang mayamang ginang na may malaking koneksyon sa mundo ng alta, sosyedad ng Maynila. Ang paghahatid ng alahas ay naganap sa loob ng isang Maranyang Mall, isang lugar na kasing layo ng buwan mula sa kanyang karaniwang mundo sa Tondo. Ang amoy ng imported na pabango ay humalo sa hangin, at ang mga naglalakihang tindahan ng mga international brand ay tila nagbabanta ng lamunin ng kanyang single at ordinaryong pagkatao. Habang naglalakad si Ela, ang kanyang mga mata ay nanatiling alerto, nakikita ang mga detalye na madalas ay hindi napapansin ng iba. Sa gitna ng kagandahan at katahimikan ng mall, isang kaguluhan ang umalinglaw mula sa isang high-end na tindahan ng laruan. Isang bata, mga 10 taong gulang, ang walang humpay na nagkakalat at nagbabagsak ng mga laruan mula sa estudyante. Ang mga empleyado na nakasuot ng uniforming may brand ng tindahan ay halos mangyak, niyak sa kawalan ng magawa. Ang batang babae na may mahabang, itim na buhok na nakapusot ng walang kaayusan at may mamahaling damit na maluwag sa kanya, ay si Celeste de Leon, ang iisang anak na babae ng Daily de Leon, ang kilalang magnet sa real, pestit at alahas. Ang kanyang mukha ay may bakas ng pagiging mapagmataas, ngunit sa kanyang mga mata
Nakita ni Ella ang isang malalim, nakakaawang kawalan. Tila isang salamin ng isang kaluluwang nawawala. Ang iba ay tumitingin ng may paghuhusga o kaya umiiwas na lamang. Ngunit si Ella, na sanay sa pagbabasa ng mga emosyon sa likod ng mga gintong palamuti, ay hindi nakakita ng galit o kapilyahan. Nakita niya ang sakit. Imbes na sawayin o punahin, dahan siyang lumapit. Ang kanyang mga hakbang na kasing tahimik ng paglapit ng isang anino. Ang ganda naman ng tindang ito, hindi ba? Malumanay na bati ni Ella. Hindi direktang tinutukoy ang ginagawa ni Celeste. Parang isang malaking kahon ng kayamanan para sa mga bata. Alin kaya ang paborito mong laruan dito? Tumingin si Celeste kay Ella. Ang kanyang mukha ay nababalutan ang pagtataka. Sanay si Celeste sa mga galit na salita, sa mga pangangaral, o sa mga tingin ng pagkaawa. Ngunit ang boses ni Ella ay kalmado, may hinig ng pag-unawa, at ang kanyang mga mata ay walang paghuhusga. Wala akong paborito. Malamig na sagot ni Celeste, ngunit sa kanyang boses ay may bahid ng pagdududa. Talaga. Kahit na itong robot na ito na mukhang kayang lumipad sa buwan. Tanong ni Ella. Kinuha ang isang robot na hindi pa nahuhulog sa sahig. Po itong prinsesa na mukhang kayang magtayo ng sarili niyang kaharian. Unting nawala ang pagiging suwal sa mukha ni Celeste. Hindi sila totoo. Bulong niya, ngunit ang kanyang mga mata ay sumulyap sa robot. Marahil hindi sila Bernadette na totoo, pero ang mga kwento na gawa natin, para sa kanila yon ang totoo, paliwanag ni Ella. May ngiti sa labi. Para kang isang manunulat na binibigyan ng buhay ang mga tauhan. Kung ikaw ang gagawa ng kwento, para sa robot na ito, ano ang magiging pakikipagsapalaran niya? Hindi sumagot si Celeste kaagad. Ito ang unang pagkakataon na may kumausap sa kanya nang hindi siya kinukonsinti o sinasaway o pinipilit. Ang mga tanong ni Ella ay nagbukas ng isang pinto sa isang mundo na matagal nang sarado sa loob ng kanyang isip. Sa mga mata ni Ella, nakakita si Celeste ng isang uri ng pag-unawa na hindi niya pa nararanasan. Habang nagaganap ang pamihilang interaksyon na ito, isang lalaki ang lumitaw mula sa likuran ng tindahan. Ang kanyang tindig ay matangkad, ngunit ang kanyang mga balikat ay tila may dalang mabigat na pasanin. Siya si Dilid de Leon, ang ama ni Celeste. Ang kanyang mga mata ay may bakas ng matinding pagod at lungkot. Isang malinaw na ebidensya ng kanyang pagdadalamhati sa pagkawala ng kanyang asawa. Sinubukan na niya ang lahat, mga psikologo, mga yaya, mga regalo, ngunit walang anumang nakapaglapit sa kanyang anak. Pinanood niya ang buong pangyayari, ang bawat salita at galaw ni Ella, na may pambihirang pagkapukaw. Pagkatapos ng ilang sandali, lumapit si Ella at Celeste sa cashier. Dala ang ilang laruan na pinili ni Celeste nang may kaunding pag-aatubili. Si Ella ang nagbayad gamit ang sarili niyang pera na nagulat sa mga empleyado at kay David. Salamat, bulong ni Celeste, isang salitang bihira niyang gamitin. Walang anuman, sabi ni Ella, ngumiti. Basta't alagaan mo ang iyong mga bagong kaibigan. Nilapitan ni David si Ella, ang kanyang boses ay may halo ng pagod at paghanga. Ginang, Santos, hindi ba? Sinilip niya ang business card na hawak ni Ella mula sa repair shop. Nakakagulat ang iyong kakayahan sa pakikipag-ugnayan sa anak ko. Matagal na siyang hindi nakikinig sa sinuman. Marahil ay kailangan lang niya ng isang tao na makikinig din sa kanya. Senyor De Leon, diretsong sagot ni Ella, walang bahid ng takot,
o pagpapakumbaba. Gusto kong alukin ka ng isang trabaho. Diretsyong sabi ni David. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa mukha ni Ella. Tinitimbang ang kanyang katapatan. Gusto kong maging special companion ka ni Celeste. Sa aming bahay. Lahat ng kailangan mo, ibibigay namin. At ang sahod, magiging mas malaki kaysa sa kinikita mo ngayon. Nagulat si Ella. Ang alok ay kasing laking sorpresa ng pagdating ng isang diwata sa tondo. Isang special companion sa mansyon ng mga De Leon. Ang kanyang mundo ay kasing layo ng mga bituin sa kanilang mundo. Ang kanyang pag-aalinlangan ay malinaw. Hindi siya nabibilang sa ganoong uri ng kayamanan, sa ganoong uri ng buhay. Ang kanyang mga kamay ay sanay sa pagkalahad ng alahas, hindi sa pakikipagsapalaran sa mga intriga ng alta sosyedad. Ngunit nang sulapan niya si Celeste na hawak ang isang bagong laruan at tinitignan si Ella ng may kakaibang pag-asa, nakita ni Ella ang isang bagay na mas malalim kaysa sa pag-aalok ng trabaho. Nakita niya ang isang kaluluwang nalulumbay, isang batang nangangailangan ng koneksyon. Ang mga mata ni Celeste ay may lungkot na pamilyar kay Ella. Isang lungkot na nakikita niya sa mga mata ng mga lumang alahas na pilit niyang binibigyan ng bagong buhay. Tanggapin ko po ang inyong alok, Senyor De Leon. Sabi ni Ella, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Ngunit mayroon akong mga kondisyon. Tumaas ang kilay ni David. Hindi pa siya nakarinig ng sinuman na naglalatag ng kondisyon sa kanya, lalo na mula sa isang kabataang galing sa isang ordinaryong mundo. Hindi po ako isang yaya o isang simpleng tagapagsilbi. Hindi rin po ako guro, paliwanag ni Ella. Ako po ay magiging isang tunay na kasama, isang tao na rerespetuhin ang damdamin at iniisip ni Celeste. At bilang kapalit, kailangan ko po ng inyong pangako. Ang mga mata ni Ella ay direktang tumitig sa mga mata ni David, hindi kumukurak. Kailangan ko ninyong maglaan ng mas maraming oras para kay Celeste. Hindi lamang para sa trabaho, kundi para sa kanya. Kailangan po ninyong aktibong makibahagi sa kanyang paggaling, sa kanyang paghahanap ng kapayapaan. Hindi po ako ang magiging solusyon sa lahat ng problema, Senyor De Leon. Ang paggaling ni Celeste ay manggagaling sa inyong dalawa. Nagulat si David sa pagiging prangka ni Ella. Sa una, naramdaman niya ang isang kurot ng pagkaligalig, ng pagiging hinamon. Ngunit sa pagtingin niya sa kanyang anak, at sa determinasyon sa mga mata ni Ella, nakita niya ang isang asa na matagal nang nawala. Sa kawalan ng asa, walang iba siyang pagpipilian. Pumapayag ako. Sagot ni David, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Pumapayag ako sa lahat ng kondisyon mo, Ginang Santos. Kinaumagahan, iniwan ni Ella ang kanyang pinakamamahal na bahay sa tondo. Ang kanyang bagahe ay simple lamang. Isang maliit na maleta na naglalaman ng kanyang iilang gamit, ang kanyang toolkit sa aalahas, at ang kanyang mga pangarap. Sa kanyang alis, may halo siyang lungkot sa iwan sa komunidad na kanyang kinagisnan. Ngunit may kasama ring asa at pananabik sa hindi tiyak na bukas. Ang biyahe mula sa tondo patungo sa mansyon ng mga De Leon ay kasing haba ng isang kontinente. Hindi sa distansya kundi sa pagkakaiba ng mga mundo. Mula sa mga siksikang kalsada at makukulay na bahay, ang tanawin ay unti-unting nagbago tungo sa mga malalaking kalsada, matatayog na gusali, at, sa huli, mga pribadong village na nababalutan ng seguridad at katahimikan. Pagdating sa malalaking pintuan ng De Leon Mansion, isang nakakatakot na istruktura na gawa sa marmol at matigas na kahoy, naramdaman ni Ella ang lamig na unti
unding gumagapang sa kanyang balat. Ang gate ay nagbukas ng tahimik na tila nagbibigay daan sa isang ibang dimensyon. Ang hardin ay malawak, maayos, ngunit walang anumang bakas ng kaligayahan o sigla. Ang mansyon mismo ay isang obra maestra ng arkitektura grandioso, marangya, ngunit may isang uri ng kalungkutan na bumabalot sa bawat sulok. Ang katahimikan ay nakakabini, mas malakas kaysa sa ingay ng tondo. Habang naglalakad siya sa mahabang daanan na patungo sa pangunahing pinto, naramdaman ni Ella ang isang kakaibang densyon sa hangin. Isang misteryo na nakakubli sa likod ng bawat sining at bawat palamuti. Ito ay isang mundo ng karangyaan, ngunit isang mundo rin na kasing lamig ng mga brilyante na kanyang pinagkakaabalahan. Dito, sa loob ng pader na ito, nagsimula ang kanyang bagong kabanata, isang kabanata na magbabago sa hindi lamang sa buhay niya, kundi pati na rin sa buhay ng isang pamilyang matagal nang nawawala sa sarili. Ngunit sa kanyang puso, dala niya ang init ng tondo, ang kanyang malasakit, at ang kanyang pagnanais na gumawa ng isang tunay na pagkakaiba. Sa loob ng mga pader ng Mansyon de Leon, isang mundo ng tahimik na karangyaan ang sumalubong kay Ella, ngunit sa likod ng bawat kristal na chandelier at mamahaling palamuti, isang malamig na katahimikan ang bumabalot sa hangin. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig na marmol ay tila nagpapahiwatig ng kanyang pagiging iba, isang anino mula sa magulong buhay ng tondo na naglakas, loob na pumasok sa isang kaharian ng mga taong may mataas na antas. Ang mga silid ay malawak at maaliwalas, ngunit ang mga kulay ay tila nawalan ng sigla, iiwan ng isang pakiramdam ng kalungkutan. Walang halakhak ng bata, walang masiglang usapan, tanging mga pabulong na uusap ng mga katulong, at ang malalim na katahimikan na tila naging likas na bahagi ng bahay. Nagsimula si Ella sa kanyang trabaho bilang special companion ni Celeste. Ang kanyang unang linggo ay puno ng pagsubok at pagmamasid. Si Celeste ay nanatiling malamig at malayo. Hindi siya direktang nagsasalita kay Ella, maliban sa mga simpleng sagot sa mga tanong at madalas ay abala sa kanyang sariling mundo. Ngunit napansin ni Ella ang maliit na pagbabago sa kilos ni Celeste. Hindi na ito kasing agresibo o kasing mapanira tulad noong una silang magkita. Tila may isang hindi nakikitang hadlang sa pagitan nilang dalawa. Isang pader na mas matibay pa sa marmol ng mansyon. Hindi sumuko si Ella. Araw, sinusubukan niyang maghanap ng paraan para makapasok sa mundo ni Celeste. Hindi niya pinilit ang bata, sa halip, pinagmamasdan niya ito ng tahimik. Napansin niyang madalas na nawawala si Celeste sa isang partikular na oras ng araw. Sinusundan niya ang bata ng patago at iyon ang naghatid sa kanya sa pinakatago at pinakakaibang sulok ng mansyon. Sa dulo ng isang mahabang pasilyo sa ikalawang palapag, nakatago sa likod ng isang hindi pansing pinto, natuklasan ni Ella ang lihim na kanlungan ni Celeste. Ito ay hindi isang karaniwang kwarto ng isang bata. Pagkabukas ng pinto, isang symphony ng humuhuning electronics at ang malambot na ilaw ng mga monitor ang sumalubong kay Ella. Ang kwarto ay puno ng mga state-of-the-art na computer, malalaking curved monitor na nakahanay sa isang pabilog na hugis, mga keyboard na may ring lighting, at mga graphics tablet na may iba't ibang laki. May isang malaking 3D printer sa isang sulok at mga nakakalat na prototype ng mga maliliit na robot at gadget sa isang mesa. Ang hangin ay may amoy ng kuryente at ang kakaibang, nakaka-relax na init mula sa mga gumaganang makina.
Ito ang kaharian ni Celeste. Si Celeste ay nakaupo sa isang ergonomic chair. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa isang malaking monitor. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na nagta-tape sa keyboard. Sa screen, lumalabas ang isang mundong puno ng mga kakaibang halaman, mga lumulutang na isla, at mga nilalang na may makikinang na kulay. Ito ay isang digital na mundo. Malinaw na nilikha ng sarili niyang imahinasyon. Ang bawat detalye ay masinsinan, ang bawat texture ay makatotohanan. Hindi ito simpleng laro. Ito ay isang buong universo na binuo mula sa imahinasyon ng isang 10 taong gulang. Nanatili si Ella sa pintuan. Pinagmamasa ng bata. Sa mundo ng tondo, sanay siyang makita ang pagkamalikhain na ipinapahayag sa pamamagitan ng sining, musika, o sayaw. Ngunit ang pagkamalikhain ni Celeste ay nasa ibang dimensyon. Ito ay isang henyo. Sa programming at digital design, isang batang nagtatago sa likod ng mga code at pizzas. Ang mga matamlay na mata ni Celeste sa labas ng kwartong ito ay nawawala sa loob. Dito, mayroon siyang kakaibang islap, isang uri ng focus na nagpapakita ng kanyang kahusayan. Ang mga mundong ito, na puno ng buhay at kulay, ay ang kanyang paraan upang makatakas mula sa malamig at malungkot na realidad ng mansyon. Ang mga nilalang na kanyang nilikha ay tila mas buhay pa kaysa sa mga taong nakapaligid sa kanya. Ang ganda ng mundong ito, sabi ni Ella, sinira ang katahimikan. Hindi naramdaman ni Celeste ang pagpasok niya. Nagulat ang bata at ang kanyang mga daliri ay biglang tumigil. Lumingon siya kay Ella, ang kanyang mga mata ay nagtatago ng gulat at bahagyang galit. Paano ka nakapasok dito? Malamig na tanong ni Celeste. Bukas ang pinto. Simpleng sagot ni Ella. Umupo sa isang bakanting upuan sa tabi ng bata. Siniguro na may sapat na distansya. Parang isang lihim na dimensyon. Hindi ba? Ikaw ba ang gumawa ng lahat ng ito? Hindi sumagot si Celeste, ngunit ang kanyang mga mata ay bumalik sa screen. Ang mga daliri ay dahan-dahang gumagalaw muli. Ito ay isang oo na hindi binigkas. Mula sa mga sandaling iyon, dahang pumasok si Ella sa mundo ni Celeste, hindi bilang isang magulang o guro, kundi bilang isang mausisang kaibigan. Hindi niya pinilit si Celeste na magsalita. Sa halip, nagtanong siya ng mga tanong tungkol sa mga digital na nilalang ng bata, ang kanilang mga kwento, ang kanilang mga pakikipagsapalaran. Unting naging mas bukas si Celeste. Nagbabahagi ng mga detalye tungkol sa kanyang mga proyekto, ang kanyang mga ideya. Sa pamamagitan ng mga tilasong uusap at ang kanyang matalas sa pagmamasid, unting nabuo sa isip ni Ella ang mas malalim na dahilan ng pagiging malayo ni Celeste. Nakita niya ang isang lumang litrato sa kwarto ni Celeste, isang masayahing babae na may kaparahong kislap sa mata ni Celeste, may hawak na isang makinang na kwintas. Siya si Sophie de Leon, ang ina ni Celeste, isang kilalang fashion at jewelry designer sa Pilipinas na ang mga disenyo ay pinupuri sa buong mundo. Ngunit ang mukha ni Sophia sa litrato ay puno ng buhay at kagalakan, isang malinaw na kaibahan sa kalungkutan na bumabalot sa mansyon. Sa bawat pagkakataong banggitin ni Ella ang pangalan ni Sophia, lumalayo ang tingin ni Celeste o kaya'y nagmamadaling palitan ng paksa. Ang mga palatandaan ay malinaw. Isang hapon, habang nagtatanong si Ella tungkol sa isang kakaibang nilalang na mukhang isang lumilipad na hiyas, biglang nagtanong si Celeste. Kasalanan ko ba? Pulong ni Celeste. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa screen, ngunit ang kanyang mga balikat ay naninig. Nagulat si Ella.
ang Alin Celeste. Si Mama, sagot ng bata, ang isang patak ng luha ay gumulong sa kanyang pisngi. Sabi niya, kailangan niyang madaliin ang pagkuha ng bato. Para sa huling disenyo. Kasi nasira ko ang sketch niya. Ang kanyang puso ng kagandahan. Doon, naintindihan ni Ella ang buong lawak ng trahedya. Sofia de Leo ay namatay sa isang aksidente sa sasakyan habang papunta sa isang probinsya upang kunin ang isang napakahalagang gemstone para sa kanyang huling koleksyon. Ang koleksyong iyon ay ang kanyang masterpiece at ang sentro nito ay ang kwintas na puso ng kagandahan, isang disenyo na naglalaman ng kanyang buong kaluluwa at pagkamalikhain. Ngunit si Celeste, sa kanyang pagiging bata at inosente, ay iniisip na ang kanyang pagkakamali sa sketch ng ina ang nagtulak kay Sofia na magmadali, na naging dahilan ng kanyang kamatayan. Ang ama ni Celeste, si David, ay tila nalunod sa sarili niyang kalungkutan. Isinara niya ang opisina ni Sofia, nilagyan ng kandado ang pinto, at ipinagbawal ang anumang pag-uusap tungkol sa kanyang asawa. Ang kanyang pag-iwas sa paksa, ang kanyang sariling pagdadalamhati, ay hindi sinasadyang nagpatibay sa paniniwala ni Celeste na siya ang may kasalanan. Nakita ni Ella ang pagiging malayo ni David sa kanyang anak, ang kanyang labis na pagod na tila nagtatago ng isang masakit na sugat. Ang pag-ibig niya kay Celeste ay malinaw, ngunit ito ay nababalutan ng isang uri ng pagkapalisa na bunga ng kanyang sariling pighati. Hindi niya nakita na sa kanyang pagtatago sa sakit, mas laro niyang sinasaktan ng kanyang anak. Isang hapon, habang si Ella at Celeste ay nasa hardin, isang babae ang lumapis sa kanila. Siya si Rosita de Leon, ang nakababatang kapatid ni David. Si Rosita ay may eleganteng tindig, ang kanyang mga damit ay mamahalin, at ang kanyang ngiti ay malawak. Ngunit sa ilalim ng kanyang matatamis na salita at ngiting puno ng init, nakita ni Ella ang isang bagay na mas malalim, isang pares ng mga mata, na may kakaibang kinang, tila nagtatago ng isang pagtutuos, para itong isang alahas na mukhang mamahalin, ngunit may depekto sa ilalim ng ibabaw. O Celeste ko, nandito ka lang pala, masiglang bati ni Rosita, niyaka si Celeste ng mahigpit. At, ikaw naman ang bagong kasama ni Celeste, tama? Mariela, hindi ba? Rosita de Leon, ang tiyahin ni Celeste. Magandang hapon po, Ginang de Leon. Magalang na bati ni Ella, ngunit ang kanyang mga mata ay maingat na pinagmamasdan ng bawat kilos ni Rosita. Oo, walang ginang, Rosita na lang, sabi ni Rosita, pinakawala ng yakap kay Celeste, at tumingin kay Ella. Alam mo, Ella, tuwa ako na mayroon ng makakasama si Celeste. Ang batang ito, napakatalino, pero napakalungkot. Ikaw ang magiging susi sa kanyang kaligayahan. Ang mga salita ni Rosita ay puno ng pagmamahal. Ngunit ang kanyang tono ay mayroong hindi gaanong pansing pagpuna. Sana lang ay makayanan mo ang pagiging mapili niya. Hindi madali, alam mo, lalo na't may mga sensitibong bagay tungkol sa kanyang ina. Kailangan ng matinding pag-iingat. Sa huling bahagi ng kanyang sinabi, bahagyang bumaba ang boses ni Rosita, at ang kanyang mga mata ay sumulyap kay Celeste, na may bahid ng kalungkutan, na tila nagpapahiwatig na ako ang nakakaalam ng totoo. At ikaw, Ella, ay wala pang alam. Ito ay isang maingat na panunudyo, isang paraan, para ipakita ang kanyang pagiging nakatras. Si Rosita ang namamahala sa area ni Sofia, at sa trust fund ni Celeste. Ito ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihan sa buhay ng bata. Madalas,
ay naririnig ni Ella, si Rosita, na nagpapayo kay David tungkol sa mga desisyon, sa paaralan ni Celeste, sa mga kurso niya, at maging sa mga regalo. Ngunit ang pinakanakababahala ay ang mga pabulong na salita ni Rosita kay Celeste. Ang mahalaga ay hindi mo na maulit ang pagkakamali mo, anak. Narinig ni Ella na sinasabi ni Rosita kay Celeste isang hapon, nang iniisip ng tiyahin na walang nakikinig. Ang iyong mama Sofia, napakabait niya, pero minsan ay masyado siyang nagmamadali. Siguro kung hindi niya dininig ang payo ng iba, buhay pa siya. Ang mga salitang ito ay sadyang pinili para patibayin ang giyot ni Celeste, ang pagdududa sa sarili. Ngunit sa mga mata ni Rosita, walang bakas ng pagmamahal. Mayroon lamang kalkulasyon. Para kay Ella, malinaw na si Rosita ay hindi isang tiyahin na nagmamahal, kundi isang strategist na naghahanap ng kapangyarihan. Agad niyang naramdaman na si Rosita ay nakikita siya bilang isang oportunista, isang banta sa kanyang mga plano. Ang bawat tingin, bawat tanong ni Rosita kay Ella ay may nakatagong kahulugan, tila naghahanap ng butas sa kanyang pagkatao. Sa kabila ng mga pagsubok, hindi sumuko si Ella. Kinilala niya ang henyo ni Celeste at sinimulan niyang hikayatin ng bata na ipahayag ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang digital part. Hindi na niya itinago ang kanyang mga nilikha. Sa halip, ipinagmalaki niya ang mga ito kay Ella. Ang mga virtual na mundo ni Celeste ay naging isang canvas kung saan niya ipininta ang kanyang mga damdamin, ang kanyang pighati, at ang kanyang pag-asa. Tinulungan siya ni Ella na makita na ang kanyang talento ay isang regalo, isang paraan para bigyang buhay ang kanyang mga alaala at magkaroon ng kontrol sa kanyang sariling kwento. Ginamit din ni Ella ang kanyang kaalaman sa alahas upang ikuwento ang mga kwento. Isang gabi, habang kumakain sila ng hapunan, nakita ni Ella ang isang maliit na diamond pendant sa liig ni Celeste. Alam mo ba, Celeste, simula ni Ella, ang bawat bato ay may sariling kwento. Tulad ng brilyante na ito sa kwintas mo, ito ay nabuo sa ilalim ng matinding init at presyo, libong taon sa ilalim ng lupa. Ang bawat kislat nito ay isang pagpapatunay sa kanyang katatagan, sa kanyang kakayahang manatili sa kabila ng lahat. Tulad ng mga tao. Minsan, sa ilalim ng matinding pighati, doon tayo pinakabinagtitibay. Sa isa pang pagkakataon, habang nagtuturo si Ella kay Celeste ng pagkilala sa mga perlas, ikinuwento niya kung paano nabubuo ang isang perlas. Alam mo ba, Celeste, ang perlas ay nabubuo sa loob ng isang talaba kapag may pumasok na buhangin o anumang bagay na nakakairita. Ang talaba, sa halip na itapon ng iritasyon, ay bumabalot dito ng mga layer ng mang perlas hanggang sa maging isang maganda at makinis na perlas. Ang mga perlas ay simbolo ng pagbabago, ng pagiging matibay sa harap ng hamon. Ang ating mga pighati, Celeste, ay maaaring maging perlas kung hayaan natin ang sarili nating balutin ito ng pag-asa at lakas. Dahang nawasak ang mga pader ng depenta ni Celeste. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang maghanap kay Ella. Ang kanyang boses ay naging mas malambot. Nagsimula siyang magbahagi ng mas pribadong detalye tungkol sa kanyang ina, ang kanyang mga alaala, ang kanyang pagkalito. Nakita niya kay Ella ang isang tao na hindi siya hinuhusgahan, hindi siya sinisisi, at higit sa lahat, nakikinig sa kanya. Para kay Celeste, si Ella ang naging kanyang kaluluwa, ang kanyang pinagkakatiwalaan sa isang mundong puno ng kalungkutan. Ngunit habang lumalalim ang ugnayan ni Ella at Celeste, unting lumilinaw din ang mga anino sa mansyon. Isang gabi, habang naglalakad si Ella sa pasilyo, narinig niya ang boses ni Rosita sa telepono.
Ang kanyang boses ay tahimik, ngunit may kakaibang pagmamadali. Hindi ito pwedeng maantala. Kailangan nating gawin ito bago pa lumala ang lahat, pabulong na sabi ni Rosita. Ang batang iyon, nagiging matalino na, at ang bago niyang kasama, masyadong mapanuri. Kailangan nating kumilos ng mabilis. Ang mga dokumento ay handa na ba? Nagtago si Ella sa isang madilim na sulok. Ang kanyang puso ay kumakabob. Narinig niya ang mga salitang dokumento, bantay, at ari-arian. Ngunit ang pinakanakababahala ay ang ulit na pagbanggit ni Rosita sa puso ng kagandahan. Ang kwintas na yon, ang pinakamahalaga. Bulong ni Rosita, tila kinakausap ang kanyang sarili. Ang simbolo ng pamana ni Sofia. Kailangan nating masiguro na hindi ito mahuulob sa maling kamay. Lalo na't mayroong bagong abogado na masyadong mausisa. Ang puso ng kagandahan ay hindi lamang isang kwintas, ito ay isang di matatawarang simbolo ng legacy ni Sofia, ang kanyang huling obra maestra at ang pinakamalaking pag-aari niya. Ang halaga nito ay hindi lamang sa material, kundi sa emosyonal at simbolikong kahalagahan nito sa pamilya de Leon. Ngunit sa bibig ni Rosita, ito ay tila naging isang item na may presyo, isang bagay na kailangan niyang kontrolin. Nararamdaman ni Ella na may isang masamang plano ang gumagapang, isang plano na may kaugnayan sa pagiging tagapag-alaga ni Celeste at sa malaking mana na iniwan ni Sofia. Ang pagiging malalim na koneksyon ni Ella kay Celeste ay hindi lamang isang pagpapagaling. Ito ay naging isang selyo ng proteksyon, isang hadlang sa mga lihim na intensyon ni Rosita. Ngunit paano niya mapoprotektahan si Celeste mula sa isang taong malapit sa kanya, isang taong may kapangyarihan at may kakayahang manipulahin ng katotohanan? Ang kanyang sariling kaligtasan ay nasa panganib. Ngunit ang pagmamahal niya sa batang unting niyang nakikilala, ay mas matindi kaysa sa kanyang sariling takot. Ang mapanlinlang na ngiti ni Rosita de Leon ay tiya isang balabal na nakabalo sa matatalim na ngipin ng isang uhaw na labo. Sa kanyang isip, si Mariela Ella Santos ay hindi lamang isang simpleng kasama para kay Celeste. Siya ay isang banta, isang banyadang elemento na unting lumuluso sa depensa ng kanyang pamangkin. At sa huli, ay magbubunyag sa kanyang masasamang balakin. Habang lumalalim ang ugnayan ni Ella at Celeste, at nakikita ni Rosita ang muling pagsilay ng liwanag sa mga mata ng bata, lalong sumisidi ang kanyang pagkabalisa. Ang oras ay nagiging kalaban, at kailangan niyang kumilos ng mabilis, nang walang bahid ng pagdududa. Ang pinakamahalagang piyesa sa kanyang laro ay ang puso ng kagandahan, ang iconic na kwintas na huling likha ni Sofia de Leon. Hindi lamang ito isang mamahaling alahas, ito ay ang puso ng legacy ni Sofia, ang simbolo ng kanyang talento at ang pangunahing bahagi ng mana ni Celeste na matagal na niyang pinagnanasaan sa kanyang mga mata. Ang kwintas na yon ay ang susi sa kanyang ganap na kapangyarihan. Kailangan niyang maalis si Ella at ang puso ng kagandahan ang magiging sandata niya. Sa loob ng ilang linggo, lihim na nagplano si Rosita. Inamit niya ang kanyang mga koneksyon upang makakuha ng isang halos perpektong replika ng kwintas, isang obra na sadyang ginawa para makapaginlang. Ang bawat kurba ng ginto, bawat kinang ng brilyante, ay kinopya ng masinsinan, halos imposible nang makita ang pagkakaiba sa hubad na mata. Ang kanyang plano ay simple, ngunit malupit. Palitan ng tunay na kwintas ng replika. Pagkatapos, ay iksane si Ella na gawin siyang akusado sa isang pagnanakaw na hindi niya ginawa. Isang gabi, habang abala ang mga katulong sa kanilang mga gawaing bahay,
At si David ay nasa kanyang opisina, tulad ng dati, nalulunod sa kanyang sariling kalungkutan at mga papeles. Ipinunla ni Rosita ang kanyang balakin. Nagsuot siya ng itim na guwantes. Ang kanyang mga galaw ay tahimik at kalkulado, tulad ng isang mandaragit na lumulusob sa madilim na gabi. Lihim siyang nag-installa ng mga maliliit na kamera at listening devices sa paligid ng silid display kung saan nakalagay ang puso ng kagandahan, mga device na maingat niyang ikinabli sa mga palamuti at sa gilid ng estande. Ang mga ito ay hindi tunay na security cameras, kundi mga kagamitan para makagawa ng kanyang pekeng ebidensya. Ang kanyang mga mata ay nanatiling alerto, nakatingin sa paligid. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas sa kaguluhan at pagkasabik. Pagkatapos niyang siguraduhin na walang makakakita at ang kanyang mga peking kamera ay nakarehistro sa mga anggulo na kanyang pinili, dahan niyang binuksan ang laging ng salamin na nagpoprotekta sa kwintas. Sa isang mabilis at dalubhasang galaw, ipinagpalit niya ang tunay na puso ng kagandahan sa replika. Ang tunay na kwintas ay mabilis niyang itinago sa kanyang pitaka. Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang mga labi. Masyado kang simple, Ella. Bulong niya sa sarili, ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. Puno ng paghamak. Hindi mo alam kung paano kumilos sa mundo ng mayaman. Madali kang mapapatalsik. Sa kanyang isip, naniniwala si Rosita na perpekto ang kanyang plano at wala nang makakapigil sa kanya. Ngunit ang hindi alam ni Rosita ay ang kanyang balakin ay hindi lihim para sa lahat. Sa loob ng pader ng mansyon na akala niya ay kontrolado niya, mayroong isang pares ng mga mata na mas matalas pa sa kanyang sarili at isang utak na mas henyo kaysa sa kanyang inaasahan. Si Celeste de Leon, ang batang siyam na taong gulang na itinuring niyang walang muwang at madaling manipulahin, ay mas sensitibo at matalino kaysa sa inaakala ng sinuman. Ang kanyang likas sa talino sa teknolohiya ay hindi lamang sa paglikha ng mga digital na mundo. Ito rin ay isang paraan para maintindihan at i-document ang kanyang sariling kapaligiran. Matagal na siyang nagtatago ng maliliit na kamera sa buong mansyon. Hindi ito para maniktik, kundi para record ang buhay, isang paraan para makapagproseso siya ng mga pangyayari sa kanyang paligid, upang makaramdam siya ng kontrol sa isang mundong nawalan siya ng kontrol. Ang mga kamera ay nakakubli sa loob ng mga laruan, sa likod ng mga libro sa bookshelf, sa ilalim ng mga dekorasyon sa base, at maging sa mga maliliit na frame ng litrato sa silid display. Para kay Celeste, ang mga ito ay ang kanyang mga mata sa isang mundo na madalas ay puno ng kalabuan. Matagal nang napansin ni Celeste ang kakaibang kilos ni Rosita. Ang kanyang mga pagbisita ay naging mas madalas, ang kanyang ngiti ay naging mas pilit, at ang kanyang mga mata ay madalas na sumusulyap kay Ella at sa mga kwadro ng ina niya nang may kakaibang kinang. Nang marinig niya ang mga pabulong na pag-uusap ni Rosita sa telepono, mga salitang tulad ng problema, tanggalin, at mas lalong lumalim ang kanyang pagdududa. Isang hapon, habang experiment si Celeste sa isang bagong software ng video editing sa kanyang kwarto, nakita niya sa isa sa kanyang mga hidden camera feed ang kilos ni Rosita sa silid display. Hindi inaasahan, nakita niya ang tiyahin niyang palihinlanad, iinstala ng mga kamera na tila naghahanda ng isang eksena. Nagulat si Celeste. Mabilis niyang binuksan ang ibabang feeds mula sa kanyang mga kamera na nasa silid din. At doon, nasaksihan niya ang lahat. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa screen, ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Nakita niya si Rosita na palihim na ipinagpalit ang puso ng kagandahan
sa isang replika. Nakita niya ang mapanlinlang na ngiti ni Rosita habang binubulungan ang sarili. Wala nang makakapigil sa akin. At narinig niya ang mga salitang sinabi ni Rosita sa telepono pagkatapos ang kanyang boses ay puno ng tagumpay at paghamak. Apos na ang lahat. Ang batang iyon ay mawawala na. Ang kwintas ay sa akin na. At ang pagmamay-ari ng bahay na ito malapit na ring mapasakin. Si Ella, ang magiging scapegoat. Ang bawat salita, bawat galaw, ay naitala ng malinaw. Ang gulat ay naging galit. Ang pagtataka ay naging pagkabigo. Ang taong akala niya ay nagmamahal sa kanya ay nagtatago pala ng isang mapaminsalang lihim. Ang kanyang tiyahin, na matagal nang nagpapanggap na nagmamalasakit, ay ang tunay na halinaw. At si Ella, ang tanging taong nakaugnay sa kanya, ang tanging nakaintindi sa kanya, ay nasa peligro. Sa mga sandaling iyon, hindi na siya ang batang nalulumbay. Siya ay naging isang tagapagtanggol. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na record at sal ng bawat footage. Ang kanyang isip ay nagplano. Alam niya kung ano ang kailangan niyang gawin. Hindi nagtagal, sumiklab ang kaguluhan. Isang gabi, matapos ang isang regular na paglilinis ng silid, display ng mga katulong, biglang umalingaw ang isang sigaw. Ang kwintas, nawawala ang kwintas. Mabilis na dumating si David De Leon. Ang kanyang mukha ay nababalutan ng pag-aalala. Agad na lumapit si Rosita. Ang kanyang mukha ay puno ng gulat at pagkabahala. Ate, sabi ni Rosita, ang kanyang boses ay tila nauutal. Nawawala ang puso ng kagandahan. At ang tanging nakalapit nitong mga nakaraang araw ay si Ella. Ipinakita niya kay David ang mga ebidensya mula sa kanyang mga lihim na kamera, mga sipi ng footage, kung saan makikita si Ella na dahang hinahawakan ng laging ng salamin, mga pirasong tunog na pinagsama upang magmukhang uusap siya tungkol sa pagkuha ng isang bagay. Sama ni Rosita ang mga footage, pinutol at pinagdikit ang mga ito upang makagawa ng isang mapanlinlang na naratibo na malinaw na nagtuturo kay Ella. Ang mga kamera na ito, Kuya, sabi ni Rosita, tila nagmamalasakit. Naka-install ang mga ito ni Sofia para sa extra security. Hindi ko alam na mayroon pa pala. At ang nakita ng mga ito, sobrang sakit. Si David, nalading nalulunod sa kanyang sariling pigati at sa bigat ng responsibilidad ng kanyang negosyo, ay masyadong pagod para maging kritikal. Ang pagkawala ng kanyang asawa ay nag-iwan sa kanya ng isang malalim na sugat at ang bawat pahayag ni Rosita na kanyang pinagkakatiwalaan bilang kanyang kapatid ay agad niyang pinaniniwala. Ang mga ebidensya ay tila hindi matatawaran. Hindi ko akalain si Ella. Pulong ni David, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa screen. Ang kanyang puso ay naninikip. Nakita niya ang epekto ni Ella kay Celeste, ang muling pagbabalik ng ngiti sa mukha ng kanyang anak. Ngunit ang mga ebidensya ay masyadong malinaw. Patawarin mo ako, Ella, ngunit kailangan kitang tanggalin. Para kay Ella, ang mga salitang iyon ay kasing lamig ng hangin sa tondo sa madaling araw. Ang kanyang mundo ay tila gumuho. Ang pagkabigla ay naging pagkalito. Pagkatapos ay pagkadise. David, hindi po totoo yan. Wala po akong kinuha. Pakiusap niya. Ngunit ang kanyang boses ay tila nalunod sa ingay ng paghatol. Ang mga ebidensya ay malinaw, Ella. Malungkot na sabi ni David. Iniiwasan ang kanyang tingin. Hindi ko pwedeng hayaang manatilik ka rito pagkatapos nito. Naramdaman ni Ella ang pagiging walang magawa. Paano niya mapapatunayan
ang kanyang pagiging inosente laban sa isang perpektong inayos na balakin. Ang kanyang katayuan, ang kanyang pinagmulan, ay naglagay sa kanya sa isang disadvantage. Walang sinuman ang maniniwala sa isang simpleng babae mula sa tondo laban sa isang De Leon. Ang mga tingin ng pag-uusga, ang mga katulong, at ang mapanlilang na ngiti ni Rosita ay tila sumisira sa kanya. Tumingin siya kay Celeste. Ang mga mata ng bata ay puno ng lungkot. Ngunit mayroong isang kakaibang kinang, isang pangako na hindi niya maintindihan. Sa loob ng silid, display, na ngayon ay ginawang gallery para sa isang eksklusibong pagtitipon ng Manilan High Society, ang puso ng kagandahan ay muling nakalagay sa isang protektadong laging ng salamin. Ngunit ngayon, ang nakalagay doon ay ang replika. Ang kapaligiran ay puno ng bulungan ng mga piling bisita. Ang kanilang mga mamahaling damit ay kumikinang sa ilaw. Ang kanilang mga boses ay naghahalo sa amoy ng champagne at imported na pabango. Ang lahat ay nakatutok sa malaking screen sa harap ng silid, kung saan ang imahe ng kwintas ay nakalantad. Si Ella ay nakatayo sa gitna ng silid. Ang kanyang mga kamay ay magkabalikat. Ang kanyang mukha ay maputla, ngunit buo ang loob. Sa kabila ng lahat, nanatili siyang matatag. Ngunit sa kanyang puso, mayroong isang malalim na pagdududa, isang takot na hindi niya kayang itago. Ang mundo ay nakatingin sa kanya, handang mumatol. Sa harap niya ay si Derek De Leon. Ang kanyang mukha ay may bakas ng matinding pagod. Ang kanyang mga mata ay tila nabalot ng isang malalim na ulap. Sa kanyang tabi ay si Rosita. Ang kanyang ngiti ay mas malawak kaysa dati. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtatagumpay. Hawak niya ang tunay na puso ng kagandahan, ang orihinal na kinuha niya, na ngayon ay nagpapanggap na kanyang ebidensya. Narito ang tunay na puso ng kagandahan. Malakas at malinaw na pahayag ni Rosita. Ang kanyang boses ay umaalingaw sa buong silid, puno ng awtoridad at pagkapanalo. Iniangat niya ang kwintas, ang mga brilyante ay kumikinang sa ilaw. At ang nakalagay sa display ay isang replika. Ang isang malinaw na ebidensya na si Mariela Santos ay isang magnanakaw. Ang mga bulungan ay lumakas, ang mga tingin ay bumaling kay Ella, puno ng paghuhusga. Naramdaman ni Ella ang pagiging walang magawa. Paano niya mapapatunayan ang kanyang sarili sa harap ng ganitong uri ng kapangyarihan? Ang kanyang mga mata ay nagtagpo ng mga mata ni Dirid na puno ng pagdadalamhati. At sa isang sandali, parang nakita niya ang pagdududa. Ngunit huli na ang lahat. Ang pag-asa ay tila nawawala, ang kanyang kaluluwa ay tila nawawasak. Ang kanyang mga pangarap, ang kanyang pagiging inosente, ay tila mawawala na sa isang sandali. Sa kanyang desperasyon, tumingin siya kay Celeste. Ang batang iyon, na laging malamig at malayo, ay ngayon ay nakatingin sa kanya nang may kakaibang kinang isang apoy na hindi niya nakita noon. Dahang lumapit si Celeste, ang kanyang mga hakbang ay tahimik, ngunit matatag. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang tablet. Ang kanyang mukha ay hindi nagpapakita ng takot o lungkot, kundi isang matinding pagpapasya. Ang kanyang mga mata, na karaniwang walang emosyon, ay ngayon ay puno ng isang kakaibang liwanag, tulad ng isang bituin na sumisilay sa madilim na gabi. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid habang si Celeste ay lumapit sa malaking screen. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanya, nagtataka. Walang sinuman nang umaasa na ang batang De Leon, na laging nakatago sa likod ng kanyang mga gadget, ay gagawa ng ganitong uri ng eksena.
Dahan niyang itinaas ang kanyang kamay, ang kanyang mga daliri ay humawak sa tablet at pinindot ang isang baton. Click. Ang imahe ng puso ng kalindahan sa malaking screen ay biglang nawala. Ang silid ay nabalot ng isang nakakabinging katahimikan. Ang lahat ng mga bisita ay nagulat, ang kanilang mga bulungan ay biglang nawala. Si Rosita ay laging nakangiti, ngunit ang kanyang ngiti ay unting nawala. Si David ay laging nakatitig kay Ella, ang kanyang puso ay puno ng pagdududa. Ngunit ngayon ay nakatingin na siya kay Celeste. At pagkatapos, isang radio ang magsimulang mag-play. Ang kalidad ng radio ay malinaw, ang mga anggulo ay perpekto. Ito ay nagpakita ng isang eksena sa silid, display, na kinunan mula sa iba't ibang anggulo. Ang mga kamera ni Celeste ay nakatago ng perpekto. Ipinakita nito si Rosita de Leon, hindi si Ella. Ipinakita nito si Rosita na maingat na iinsala ng mga lihim na kamera. Ang kanyang mga galaw ay kalkulado, ang kanyang mukha ay puno ng kasakiman. Ipinakita nito si Rosita na maingat na binuksan ang laging ng salamin, at sa isang mabilis na galaw, ipinagpalit ang tunay na puso ng kagandahan sa Rebecca. Ang kanyang ngiti ng tagumpay, ang kanyang pagbulong sa sarili, masyado kang simple, Ella. Madali kang mapapatalsik. At pagtatapos, ang pinakamalaking pagkabigla sa lahat, isang audio recording. Ang boses ni Rosita, malinaw na malinaw, sa telepono. Hindi ito pwedeng maantala. Kailangan nating gawin ito, bago pa lumala ang lahat. Pabulong na sabi ni Rosita. Ang batang iyon, nagiging matalino na, at ang bago niyang kasama, masyadong mapanuri. Kailangan nating kumilos ng mabilis. Ang mga dokumento ay handa na ba? Ang kwintas na yon, ang pinakamahalaga. Ang simbolo ng pamana ni Sofia. Kailangan nating masiguro na hindi ito mahuhulog sa maling kamay. Lalo na't mayroong bagong abogado na masyadong mausisa. Si Ella ang magiging skipigot. Ang bawat salita ay tumagos sa puso ng bawat isa sa silid, kabilang na si Rosita mismo. Ang kanyang mukha ay nanigas. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at takot. Ang kanyang kulay ay nawala, at ang kanyang ngiti ay tuluyan ng nabura. Ang silid ay nabalot ng gulat. Ang mga bulungan ay naging hiyawan ng pagkabigla. Si Rosita ay hindi makapagsalita. Ang kanyang bibig ay nakabukas. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kuwintas na puso ng kagandahan na hawak niya ay naulog mula sa kanyang mga kamay at tumunog sa sahig na marmol. Si David de Leon, na nakatitig sa screen, ay tila nabato. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat, pagkatapos ay sa pagkaunawa, at sa huli, sa matinding pagsisisi. Ang kanyang sariling kapatid, ang taong kanyang pinagkakatiwalaan, ay ang tunay na halimo. At ang kanyang anak, ang batang matagal na niyang inakala na nawawala sa sarili, ay ang tanging nakakita ng katotohanan. Ang kanyang pagiging bulag, ang kanyang pagiging pagod, ay nagdulot sa kanya ng ganitong malaking pagkakamali. Ang sakit ng pagkawala ni Sofia ay nagpabulag sa kanya sa katotohanan. Para kay Ella, ang video ay isang ilaw na bumagsak sa kanyang madilim na mundo. Ang relief ay lumaganap sa kanyang katawan, kasama ang pagkabigla at matinding pasasalamat. Ang kanyang pangalan ay nalinis. Ang kanyang pagiging inosente ay napatunayan. Ang lahat ng mata ay bumaling kay Rosita, puno ng galit at pagtataksil.
Walang sinuman ang makapagkakaila sa katotohanan na inihayag ni Celeste. Ang pagkabigla ay naging paghamak. Pagad na lumapit si David kay Rosita, ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa pagkabigo. Rosita, paano mo nagawa ito? Sa sarili mong pamangkin. Sa amin. Bago pa makasagot si Rosita, mabilis nang kumilos si David. Gamit ang kanyang telepono, tinawag niya ang kanyang mga security at ang kanyang abogado. Rosita, lumayas ka na sa bahay na ito. At humanda ka sa mga kaso na kakaharapin mo. Si Rosita ay sumigaw, sinusubukang tumanggi, ngunit walang sinuman ang nakinig. Ang kanyang mga pagtatangka na ipagtanggol ang kanyang sarili ay tila isang nakakatawang tunog lamang sa harap ng hindi matatawarang ebidensya. Ang kanyang dignidad ay nadurog, ang kanyang kapangyarihan ay nawala. Sa loob ng ilang sandali, siya ay inalis sa mansyon, ang kanyang mapanlinlang na balabal ay tuluyang nabunyad. Si David De Leon, ang dating magnate na puno ng pagod, ay ngayon ay nababalutan ng isang mas matinding uri ng pagdadalamhati ang pagdadalamhati sa kanyang sariling pagkabulag. Niyakap niya si Celeste nang mahigpit, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Patawarin mo ako. Anak. Patawarin mo ako. Masyado akong nabulag. Masyado akong naging pagod. Salamat, anak. Salamat. Ito ay isang pagbubunyag hindi lamang sa isang krimen, kundi sa isang katotohanan na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa mga ginto at brilyante, kundi sa katotohanan, sa tiwala, at sa pag-ibig ng isang pamilya. At sa gitna ng lahat ng ito, si Ella, ang ordinaryong babae mula sa Tondo, ay tumayo ng matatag, ang kanyang puso ay puno ng pag-asa. Ang kanyang lakas ay hindi nagmula sa kayamanan o posisyon, kundi sa kanyang katapatan, sa kanyang pag-unawa, at sa kanyang kakayahang maghatid ng liwanag sa pinakamadilim na sulok ng isang pamilyang matagal nang nawawala. Ang araw na yon ay hindi lamang ang pagtatapos ng isang pagsubok, kundi ang simulan ng isang tunay na pagbabago. Sa mga sumunod na araw matapos ang mapanlinlang na pagtatangkang ipahiya at itapon, si Ella, ang mansyon ng mga De Leon, ay nabalot ng isang kakaibang katahimikan. Hindi ito ang nakasanayang katahimikan ng karanyaan, kundi ang katahimikan ng isang pamilyang nabulabog na bunyag ang mga lihim. At ngayon ay pilit na ginagapang ang daan patungo sa paghilo. Si David De Leon, ang dati matatag na magnate, ay labhang nasalak sa kailaliman ng kalungkutan at pagsisisi. Ang kanyang mukha ay tila kinulubot ng 1,000 alalahanin, ang kanyang mga mata ay nanatiling blanko, at ang kanyang katawan ay tila nabalutan ng isang matinding pagod. Ang sakit ng pagkawala ni Sofia ay tila umusbong muli, kasama ang nakakabinging pagkatanto sa kanyang pagiging bulag, sa kasakiman ng kanyang sariling kapatid, at ang pagpapabaya niya sa kanyang anak. Napakabulag ko, Tela, bulong niya isang hapon, habang nakaupo sila sa malawak na salas, ang hangin ay puno pa rin ng hindi natatapos na tensyon. Si Celeste, na tahimik na nakaupo sa tabi ni Ella, ay hinawakan ng kamay ng huli, isang tahimik na pagpapakita ng suporta. Hindi ko nakita ang katotohanan. Masyado akong nalunod sa sarili kong pighati, sa negosyo. Pinabayaan ko kayo. Pinabayaan ko si Sofia, at ngayon, pinabayaan ko rin si Celeste. Ang kanyang boses ay tila silang sira. Bawat salita ay may dalang bigat ng pagsisisi. Si Ella, na laging kalmado at may puso ng pag-unawa, ay hindi kumibo kaagad. Hinayaan niyang ilabas ni David ang kanyang pighati. Hindi niya ito hinusdahan, sa halip, tiningnan niya ito ng may habag.
Senyor David, simula ni Ella. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit matatag. Ang pighati ay parang isang bagyo. Maaari nitong balutin ang ating mga mata at mawala tayo sa daan. Ngunit ang bagyo ay hindi kailanman nananatili magpakailanman. Kailangan nating harapin ito, Senyor. Para kay Celeste, para kay Susia, at para sa inyong sarili. Paano? Tanong ni David. Ang kanyang mga mata ay walang direksyon. Paano ko haharapin ang lahat ng ito? Ang guilt, ang pagkabigo, ang lahat ng aking pagkukulang. Sa pamamagitan ng pag-alala, sabi ni Ella, at sa pamamagitan ng paglikha. Ang pinakamagandang paraan para gunitain ang isang minamahal ay hindi sa pagtatago sa kanilang alaala, kundi sa pagpapatuloy ng kanilang liwanag. Ti Sofia, siya ay isang nilalang na puno ng pagkamalikhain, ng pag-ibig sa kagandahan. Sigurado akong ayaw niya na ang pamilya niya ay mabuhay sa dilim. Si Celeste, na tahimik na nakikinig, ay dahang lumapit sa kanyang ama. Papa, bulong niya, ang kanyang tinig ay mas malambot kaysa dati. Gusto kong buksan mo na ang kwarto ni Mama. Ang mga salita ni Celeste ay tila isang balang tumama sa puso ni David. Matagal na niyang kinandado ang silid. Trabaho ni Sofia, isang santuaryo na matagal nang kinubli ng pighati. Para kay David, ang bawat bagay sa silid na yon ay isang matalim na paalala ng kanyang pagkawala. Ngunit sa mga mata ni Celeste, nakita niya ang pag-asa. Ang pag-asa na hindi lamang magpapagaling sa kanyang anak, kundi magpapagaling din sa kanya. Kinaumagahan, sa ilalim ng sinag ng araw na dahang sumisilay sa mga bintana ng mansyon, bumalik si David sa pinto ng silid ni Sofia. Ang bawat hakbang ay mabigat. Bawat hininga ay puno ng alaala. Ang susi, na matagal nang nakatago sa isang maliit na kahon ng alahas sa kanyang bedside table, ay tila bumigat sa kanyang palad. Nang marinig ang click ng kandado, isang mahabang panahon ng pighati ang tila nagtapos. Pumukas ang pinto, at isang amoy ang sumalubong sa kanila, ang amoy ng lumang papel. Ang pamilyar na pabango ni Sofia, ng creativity na matagal nang nanahimik. Ang silid ay nababalot ng banayad na alikabok, ngunit sa ilalim ng manipis na sapin nito, ang bawat kagamitan, bawat sketch, bawat piraso ng bato, ay tila naghihintay na buhayin muli. May mga nakasabit na tela, mga sample ng tela, mga disenyo ng alahas na hindi natapos, at mga notebook na puno ng mga ideya. Ang kanyang workbench ay puno pa rin ng maliliit na gamit, mga pliers, mga magnifier, at mga piraso ng metal na tila may bakas pa ng kanyang mga kamay. Sa isang sulok, mayroong isang kanlas na hindi pa natatapos, isang abstract na pagpipinta na puno ng buhay at kulay na tila naghihintay na matapos ang huling brushstroke. Ito ang kanyang mundo, bulong ni David. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Lumakad siya papasok, ang bawat hakbang ay puno ng paggalang at pangungulila. Hinawakan niya ang isang tila na may bakas ng kanyang asawa at isang patak ng luha ang gumulong sa kanyang pisngi. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng kalungkutan lamang, kundi luha ng pag-alala, ng pagmamahal. Lumapit si Celeste sa isang door at kumuha ng isang album ng mga litrato. Ito ang mga litrato namin, Papa, ni Mama, sabi niya, at ipinakita ang mga ito kay David. May mga litrato ni Sofia na tumatawa, nagdidisenyo, at mga litrato nilang ama na kasama siya. Sa bawat litrato, nakita ni David ang isang bahagi ng kanyang asawa na matagal na niyang itinago
sa kanyang puso. Nagsimula silang magbahagi ng mga alaala. Ikukuwento ni David ang mga kwento kung paano nilikha ni Sofia ang bawat disenyo, ang kanyang hilig sa mga pambihirang bato, ang kanyang pagkamalikhain na walang hanggan. Ikukwento ni Celeste ang mga alaala ng kanyang ina na nagtuturo sa kanya ng pagguhit ng kanyang mga kwento sa gabi at ang kanyang pagmamahal sa kanya. Si Ella ay tahimik na nakikinig. Ang kanyang presensya ay nagbibigay ng kapayapaan sa dalawang kaluluwang matagal nang naghahanap ng paghilom. Sa bawat alaala na binibigkas, unting lumambot ang puso ni David. Ang guilt ay hindi nawalan ng tuluyan, ngunit ito ay napalitan ng isang mas malalim na unawa at pagtanggap. Niyakap niya si Celeste nang mahigpit. Ang kanilang mga luha ay naghalo. Ito ang unang pagkakataon na tunay silang nakapag-iyak ng sama, nakapagbahagi ng pigatin ng hindi nagtatago. Mula noon, nagbago ang lahat. Si David, sa wakas, ay naglaan ng mas maraming oras para kay Celeste. Hindi lamang niya ito kinakausap, kundi nakikinig din siya. Pumasok siya sa mundo ng kanyang anak, ang digital na kaharian na matagal na niyang pinaman. Naging interesado siya sa mga nilikha ni Celeste, sa kanyang mga programa, sa kanyang mga ideya. Nagsimula silang magtrabaho ng magkasama sa isang espesyal na proyekto, isang digital gallery na magpapakita ng lahat ng mga disenyo ni Sofia, kabilang ang mga sketches ay hindi natapos at ang mga ideya na hindi nakita ng mundo. Inamit ni Celeste ang kanyang talento sa programming upang buhayin ang mga ito sa isang virtual na mundo. Habang si David naman ang nagbahagi ng kanyang mga kaalaman sa negosyo at pamamahala. Ito ay hindi lamang isang proyekto, ito ay isang paglalakbay ng paghilom, isang paraan para gunitain si Sofia, at isang paraan para ugnayan ng ama sa isang paraan na hindi nila kailanman naisip. Bilang pagpupugay sa legacy ni Sofia, at bilang isang paraan upang isama ang kanyang pagnanais na gumawa ng positibong pagbabago. Nagtatag si David de Leon ng Sofia's Legacy, isang non-profit foundation. Ang layunin ng pundasyong ito ay suportahan ang mga bata at kabataan na may talento sa sining, disenyo at teknolohiya, lalo na ang mga galing sa mahihirap na kalagayan. Ito ay isang testamento sa pagkamalikhain ni Sofia at isang pagkilala sa katotohanan na ang talento ay dapat bigyan ng pagkakataon, anuman ang pinagmulan. Isang simple, ngunit makahulugang seremonya sa mansyon, ipinahayag ni David ang pagtatatag ng pundasyon. At sa harap ng mga piling miyembro ng alta sosyedad at mga kinatawan ng media, inanyayahan niya si Ella na maging executive director ng Sofia's Legacy. Inang Santos, sabi ni David, ang kanyang tinig ay puno ng paggalang at pagkilala. Napakalaki ng naitulong mo sa aming pamilya. Hindi lamang kay Celeste, kundi pati na rin sa akin. Nakita ko ang iyong kakaibang unawa, ang iyong kakayahang kumonekta, at ang iyong malasakit na walang hanggan. Ikaw ang tunay na nagpapakita ng mga halaga na ipinaglalaban ni Sofia, ang ibig sa sining, ang asa, at ang paniniwala sa potensyal ng bawat tao. Wala akong maisip na mas magandang tao para mamuno sa pundasyong ito. Nagulat si Ella sa alok. Ang pangarap niya ay magkaroon ng sariling maliit na tindahan ng alahas sa Tondo, isang singkang buhay na may sapat na kita. Ngunit ang alok na ito ay higit pa sa kanyang mga pinangarap. Ito ay isang pagkakataon na gumawa ng mas malaking pagbabago, na gamitin ang kanyang mga kakayahan at puso para sa mas maraming tao. Nakita niya ang koneksyon, ang sining ng alahas, ang sining ng pagdidisenyo, ang sining ng paglikha. Ang pundasyon
ay tulad ng isang malaking, kumikinang na alahas na kailangan niyang hubugin. Sa kanyang puso, alam niya na ito ang kanyang tunay na layunin. Ang kanyang karanasan sa Tondo, ang kanyang unawa sa kahirapan, ngunit puno ng asa na buhay, ang kanyang kakayahang makita ang kagandahan sa simpleng bagay, lahat ng ito ay magiging mahalaga sa kanyang bagong papel. Maraming salamat po, Senior David, sabi ni Ella. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng pasasalamat. Tinatanggap ko po ang alok ninyo. Gagawin ko po ang lahat para ang Sofia Legacy ay maging isang liwanag para sa mga batang nangangailangan. At sa pagtanggap na yon, natagpuan ni Ella ang isang layunin na mas dakila pa sa pagbubukas ng sariling tindahan ng alahas. Hindi na lang siya tagahubog ng metal at bato. Siya ay magiging tagahubog ng mga pangarap, ng mga kinabukasan. Dinala niya ang init at pagiging totoo ng Tondo sa mundo ng alta sosyedad. Nagtatag siya ang mga makabuluhang programa, mga workshop sa digital art at jewelry, making para sa mga kabataan sa disadvantaged communities, mga scholarship para sa mga gifted students na walang kakayahang mag-aral at mentorship programs kung saan ang mga profesional sa industriya ay magbabahagi ng kanilang kaalaman. Nakipagtulungan siya sa iba pang non-profit organizations at sa bawat programa, nakita niya ang muling pagsili ng asa sa mga mata ng mga bata na dati walang direksyon. Sa ilalim ng impluwensya ni Ella at sa muling pagkabuhay ng diwa ni Sofia, unting nagbago ang pamilya de Leon. Ang mansyon na dating malamig at walang buhay ay unting napuno ng tawanan at asa. Ang mga kuwarto ay hindi na lamang lugar ng karangyaan, kundi lugar ng uusap, ng pagbabahagi ng ideya, ng paggawa ng mga proyekto. Ang mga hardin ay naging lugar kung saan si David at Celeste ay naglalakad, tungkol sa kanilang mga pangarap at nagbabalik, tanaw sa mga alaala ni Sofia. Ang relasyon ni David at Celeste ay hindi lamang naghilom. Ito ay lumalim at naging mas matibay. Naging bukas sila sa isa't isa, ibinabahagi ang kanilang mga takot, ang kanilang mga pangarap. Naging magkasama sila sa pagbuo ng mga bagong alaala, hindi na nakatali sa pighati, kundi sa pag-asa. Si David, na dating nalulunod sa trabaho, ay natutunan ng kahalagahan ng pagiging naroon para sa kanyang anak, hindi lamang bilang isang tagapagbigay, kundi bilang isang ama, isang kaibigan. Naging aktibo siya sa pundasyon na naging kanyang paraan upang ang bagsalipunan at maipagpatuloy ang legacy ng kanyang asawa. Para sa pamilya de Leon, ang paghahanap ng tunay na yaman ay hindi natapos sa pagtukoy sa halaga ng puso ng kagandahan o sa laki ng kanilang ari-arian. Nalaman nila na ang tunay na yaman ay matatagpuan sa mga hindi nakikitang bagay, sa paghilom ng mga sugat, sa pagbubukas ng mga puso, sa pagmamahalan ng pamilya, at sa kakayahang magbigay ng asa at inspirasyon sa iba. Ito ay nasa koneksyon, sa unawa, at sa pagbabahagi ng sarili sa komunidad. Ang mamahaling alahas ay nagiging mas makahulugan kapag ito ay nagdadala ng kwento ng asa, hindi ng kasakiman. Mula sa pagiging isang simpleng apprentice na alahero sa Tondo, si Mariela Santos ay naging isang influential na pinuno, isang ilaw na nagdala ng pagbabago sa isang pamilyang matagal nang nalulunod sa kalungkutan at kasakiman. Nanatili siya sa kanyang pagiging matatag, sa kanyang puso, ng habag, ngunit ngayon ay mayroon na siyang karagdagang kumpiyansa at isang malinaw na layunin. Hindi na siya isang anino sa mga pader ng karangyaan. Siya ay isang liwanag na nagdidirekta sa daan. Ang kwento ay nagtatapos sa isang malaking charity gala na inorganisa ng Sofia Legacy.
Sa isang bulwagan na puno ng liwanag at pag-asa, si Ella, kasama si David at Celeste, ay nakatayo sa isang entablado, nagplano para sa susunod na malaking proyekto ng pundasyon. Si Ella ay nakasuot ng isang eleganteng damit na gawa sa lokal na tela. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding ngiti, ang kanyang mga mata ay naniningning. Sa kanyang liig, nakasabit ang isang simple ngunit makahulugang kwintas na gawa sa tagping pilak, at isang maliit na parlas, isang disenyo na nagpapaalala sa kanyang pinagmulan at sa kanyang bagong layunin. Si David, na nakatayo sa tabi niya, ay may ngiti sa labi. Ang kanyang mga mata ay puno na ng pag-asa at hindi na ng pighati. Si Celeste, na ngayon ay masaya at mas aktibo, ay nakayakap sa kanyang ama. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Ella ng may malaking paghanga at pagmamahal. Ang puso ng kagandahan ay hindi na lamang isang pisikal na alahas. Ito ay naging metapora para sa puso ng pamilyang De Leon, na ngayon ay puno ng pag-ibig at handang magbahagi ng liwanag sa mundo. Ang kanilang mga tinig ay naghalo sa pagpaplano. Bawat isa ay may ambag. Bawat isa ay may layunin. Ang mansyon ay hindi na isang malamig na kaharian, kundi isang tahanan na puno ng buhay, ng pag-asa, at ng tunay na yaman. Si Ella, ang dalagang galing sa tondo, ay hindi lamang nagtagumpay sa paghahanap ng kanyang sariling lugar, kundi nagtagumpay din sa pagtulong sa isang pamilyang muling makahanap ng kanilang sariling puso ng kagandahan, ang puso ng pag-ibig, ng pag-asa, at ng tunay na kahulugan. Ang kanilang mga ngiti ay sumisilay sa isang hinaharap na maliwanag at puno ng walang hanggang pag-asa.